Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Kalia at nakapag-almusal na. Excited na ang bata at halos pumadyak pa ito para abutan niya ng damit at bihisan. "Mami, kailan po darating si Daddy?" Kanina pa rin bukang bibig ang kanyang ama. Sinulyapan niya ang suot ng wristwatch at humikab. 5:45 pa lang. Baka mamaya pa siya darating. "What time po?" Makulit nitong tanong. Bumuntong hininga siya at tamad na sinuotan ng medyas ang kanyang anak. "Hindi ko alam. Wala siyang sinabi. Hintayin natin si Ate Nars para alisin ang IV mo, okay? Tapos kapag wala pa ang daddy mo, ay uuwi na tayo." Nagsalubo ang kiling ng bata at humaba ang nguso. "Sa house po natin?" "Yes. Darating na rin si Mamila mo at Tita Cassie para dalhin ang mga gamit natin." Mas humaba ang nguso ni Kalia at kumurba iyon pababa. Muli siyang bumuntong hininga at suminghot ito. "Daddy told me na uwi raw po tayo sa big house niya. He said he will pick us up. Did he lie to me?" Nasa punay ang kanyang sentido nang maramdaman tila may pumitik doon. "Kalia, baby," simula niya at umupo sa gilid ng kama sa tabi nito. May mga bagay kasi na naputol ang sinasabi niya nang pumihit ang seradura ng pinto at bumukas iyon. Franco is now a fresh crisp with his jeans and white t-shirt. Smiled on her kid. Basa pa ang buhok nito at mukhang bagong paligo. Umaalingasaw ang masarap sa ilong nitong pabango. She had a sudden desire to run to him, clung to his nip, and sniff his manly perfume. Subalit, bago pa man niya magawa ang kabaliwan na tumakbo sa kanyang isipan, tumali na si Kalia. Dala ng excitement at kulang na lang ay tumakbo ito patungong pinto. Iyon nga lang, may nakakabit pang IV sa bata kaya hindi ito makalis sa kanyang kinuupuan. "Hey!" bati nito sa kanyang anak. "Good morning!" Malambing ang boses ni Franco at namumungay pa ang mga mata habang nakatingin sa kanyang anak. He adores their baby that much. Para bang hindi pa naman ito nagkakakilala at nagkakasama ng matagal, ay mahal na nito ang bata. Ganon din naman siya. Minahal niya na si Kalia nang unang beses na nalaman niya na nasa sinapupunan niya ito. "Good morning, Daddy. Did you already eat breakfast? I can cook you a pancake sa house natin." "I like that, Daddy." "Yes, I like that." "Alright, baby. Hintayin lang natin ang nurse." Masunuri na tumango ang kanyang anak. Kaya nginitan ito ni Franco. Then his eyes bore into her. "Papasok ka? Fix yourself. Then, ipapahatid kita." Mahina ang boses nitong sabi nang tumango siya bilang sagot. Hindi na siya umimik dahil muling pumitik na magkasunod ang sentido niya. Mabilisan lang siyang naligo sa banyo at nagbihis. They are occupying one of the VIP's room in the hospital, as what Franco's like. Pati na rin ang bilas ni Kalia ay binayaran nito. Hindi siya pinagastos kahit isang kusing man lang. Maging ang pagkain nila ay sinagot nito. Kapag ayaw nilang menu ay nagpapadala ito ng tao para ibilis sila ng pagkain. At ang kapatid niya ay gustong-gusto ang nangyayari. May cellphone number ito ni Franco at ito palagi nagre-report kapag ayaw ni Kalia ng pagkain sa ospital. Sandali niyang iniwan si Kalia at Franco para humingi sa nurse station ng gamot sa sakit ng ulo. Nakabihis na siya ay mabigat pa rin ang ulo niya. Bunga yata iyon nang ilang gabing halos wala siyang tulog
at pagod mula sa flight at babantayan si Kalia kapag gabi. Buhat-buhat ni Franco si Kalia habang pababa sila sa elevator. Nauna na ang mga gamit nila sa sasakyan na dinala ng 2 tauhan nito. Mahina nag-uusap ang dalawa habang siya ay nananatili sa likuran. Medyo nawala na ang pananakit ng ulo niya. Subalit mabigat naman ang talukop ng kanyang mga mata. Nagulat siya nang bigla na lang hawakan ni Franco ang kanyang kamay nang bumukas ang elevator. Mahina siyang hinila nito palabas habang si Kalia naman ay patingin-tingin sa kanya habang panay ang hagikik nito. Napailing siya dahil mukhang alam na niyang inutunan naman ito ang ama nito. Uto-uto ang lalaki pagdating sa anak nila. Para bang hindi nito kayang tumanggi sa anumang gustuhin ni Kalia. And she was freaking sure na magiging spoiled ang bulilit sa poder ng ama nito. Bahagya siyang natigilan nang mahagip ng kanyang paningin ang pamilyar na mukha na nakaupo sa isa sa mga sopa sa lobby. Nanlalaki ang mga mata ng babae habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa mag-ama niya. Pagkatapos ay mas umawang pa ang mga labi nito nang tumuon ang tingin nito sa magkahawak kamay nila ni Franco. Muli niyang ibinalik ang tingin sa unahan at ipinagkibit balikat ang tingin ng isa sa mga babaeng tinarayan ni Cheryl. "Bye, Mommy. I love you." Her little girl smiled when she about to enter the other SUV. Ngumiti siya at binalikan ito sa isang sasakyan. Nakaupo pa rin ito sa kandungan ng kanyang ama habang kumakaway sa kanya at humihingi ng goodbye kiss. Maingat siyang dumukwang paloob sa sasakyan. Mabilis niyang hinalikan ang baby niya sa labi. "Pakabait ka ha, huwag pasakitin ang ulo ni Daddy." Mabait itong tumango. Pinauna siya ni Franco na sumakay sa SUV na maghahatid sa kanya. He even let her leave the premises first. Muling sumakit ang ulo niya ng bandang tanghali na. Ang bigat-bigat ng ulo niya at ultimong pumipitik iyon. Kaya naman ay pumunta siya sa pahingahan nila sa loob ng eroplano at nag-double shift si Nika. Nang sumapit ang pangalawa niyang flight ay hindi na siya sumama dahil masama na talaga ang pakiramdam niya. Halos hindi na niya mailakad ang kanyang mga paa dahil sa bigat ng kanyang katawan. Eksakto naman na nagsusupervise si Miss Jane sa mga intern at nakita siya. Inutusan siya nitong pumunta sa klinik at huwag nang pumasok. Ngunit tumanggi siya at nagpaalam na hindi muna siya sasama sa pangalawang flight. Pumayag naman ang babae. She immediately went to the locker room to get her things. Nahihilo na siya habang pinaglalagay niya ang kanyang mga gamit sa kanyang bag. "Saan ka pupunta?" Narinig niyang wika ng pamilyar na boses sa kanyang likuran. Hindi niya iyon pinansin o kahit lingunin man lang. It was the same group of girls from the other section. "Uuwi ka na?" Hindi niya ulit ito sinagot na ikinampi ko nito. Maras itong inagaw ang kanyang bag na hawak-hawak. "Humarap ka sa akin kapag kinakausap kita," inis nitong sabi. What was this girl name again? Jaya? Jaika? Yes, it is Jaika. Naalala niya kapag bisit na bisit rito si Cheryl at kapag nakikipagsagutan sa babaeng iyon. Cheryl called the girl Jaikang Pusit and she doesn't know why. "Akin na yan." Mahinahon niyang wika at pilit na iminumulat ang kanyang mga mata dahil sunod-sunod ang pagpitik ng kanyang ulo. "Uuwi ka na nga." "Bakit? Dahil ba lumalandi ka na kay Sir Franco ay may karapatan ka nang umuwi dahil lang sa gusto mo? Ipapaalala ko lang sa'yo, pare-pareho lang tayo rito." "Akin na yan." Ulit niya. Hindi niya papatulan ang mga babaeng immature katulad dito. Her head was aching and having a conversation with these brats can make her head ache more. "Oo nga pala, inaako mo kay Sir na siya ang ama ng anak mo. Ang kapal naman ng mukha mo." Naturingan mo ka pa naman
na mas matanda sa amin. Tapos ikaw pa ang nagpapakita ng hindi magandang halimbawa. Best in Kalandian of the Year. Magkasama pa kayo sa ospital. Tapos ang walang hiya mong anak ay nagpabuhat pa kay sir. Bakit? Hindi ba kayang tustusan ng lalaki na kabuntis sa'yo ang anak mong putok sa buho? Kaya nilalandi mo si sir? Hindi na niya pinatapos ang pagsasalita ni Jessica dahil tumaas ang kamay niya at lumagapak iyon sa pisngi ng babae. Binabawi niya ang hindi pagpatol dito. This girl just pulled the right trigger to make her go furious. Insultihin na siya nito, wag lang ang anak niya. You bitch! Singhal niyon na makabawi at dinaklot ang buhok niya. Hinila niya rin ang buhok nito at kahit nanghihina siya ay nagawa pa rin niyang sampalin ang babae. Aray! Someone kicked her at the side of her leg. Binitawan ng isa niyang kamay ang buhok ni Jessica at humila iyon sa blusa ng babaeng papalapit bago niya rin yun sinipa sa tiyan. Napaigik siya sa sakit nang may isa pang humila sa buhok niya at pinagsasampal siya. Napalud siya sa sahig at pinagtulungan siya ng 3 bruha. Hoy! Anong ginagawa nyo? Oh shit! Boses ni Cheryl at iritadong sumigaw ito bago niya naramdaman ang paghila ng isang palayo sa kanya. Hay nako kang babae ka! Mamatay ka na! Tili ni Cheryl kasunod ng mga lagabog sa loob ng locker room. Nangihina ng kanyang kamay kaya hindi na siya makasabunot pa sa buhok ni Jessica. The 2 girls scratched her face and pulled her head. Narinig niya ang pagkasira ng kanyang blusa bago bumukas ang pito ng locker room at pumasok si Miss Jean. What really happened here? Galit at malakas ang boses na tanong ni Miss Helen sa kanila nang makapasok sila sa opisina nito. Siya ang nauna. Tinuro siya ni Jessica. Sinampal niya ako. Tinatanong ko lang naman kung uuwi na ba siya. She told me na pakialamera ako at saka ako sinampal. Alam mo, sinungaling ka talaga. If I know, pinagdiskitahan nyo na naman si Ate Trina. Yung mga bibig nyo, mga talipandas. She shakes her head to wake up herself. Nanghihinaan talaga siya at lupaypay na siya sa kanyang kinuupuan. Ang init-init na rin ng pakiramdam niya. Totoo ba iyon, Miss Rivera? Hindi siya sumagot bagkus ay niyakap lang niya ang kanyang sarili dahil ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ni Miss Jean. Napunit ang blouse niya at halos labas na ang dibdib kaya mas ramdam niya ang lamig ng paligid. Ma'am, pwede po bang dalhin ko muna si Ate Trina sa klinik? Nilalamig na siya. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Cheryl. Sabay-sabay napatingin ang mga ito nang marahas na bumukas ang pinto at bakas ang pag-aalala sa mukha ng lalaking pumasok doon. Franco's eyes roam around the room and settled on her. Nagsalubong ang mga kilay nito at dumaan ang magalit sa mga mata na makita ang kalagayan niya. Malalaki at nagbabadya ng panganib ang mga hakbang nito palapit sa kinaroroonan niya. What the hell happened to my wife? And get your eyes off from her and I'll pull it out. His voice is growling that made all of them stand. Sabay-sabay na nagsiiwas ng tingin ang mga security guard. Kulang na lang ay tumalikod ang mga ito para hindi siya masulapan man lang. Franco holds her hand and cursed multiple times when he put his palm on her neck. What the? Pilit ang galit nitong wika bago mabilis na hinubad ang suot na leather jacket at ibinalot iyon kay Trina. He put his one arm under her knees and the other on her back. Walang kahirap-hirap na pinangko siya nito. Mas lalo niyang isiniksik ang sarili sa katawan nito, trying to get heat from him to lessen the coldness that she was feeling. Her body is almost trembling. Sir, si Miss Jane ang una nakabawi sa pagkabigla. I am expecting a clear explanation about this, Miss Jane. I am not tolerating this kind of behavior, especially that my wife is involved. Malamig at walang emosyon ang boses ni Franco.
bago sinulipan nito ang grupo ni na Jessica na namutla sa kinaupuan. "Wife? Sir?" Miss Jane couldn't grasp the right words to say. Napatayo ito sa kanyang kinaupuan. "Is there any problem with that?" "None, sir." Hindi na muling sumagot si Franco, bagkus ay naglakad na ito patungo sa pinto. Habang pangkupangko pa rin niya si Trina. Mabilis naman sumunod sa kanya si Cheryl na inutusan ni Miss Jean na isunod ang mga gamit niya. Hahabol-habol ang babae sa kanila habang daladala ang maleta niya. Nahihiyang ibinao niya ang kanyang mukha sa liig ni Franco dahil pinagtitinginan sila ng mga tao sa lobby ng Philippine Airlines. Hindi naman alintanan ng lalaki ang atensyon na nakukuha nito at tuloy-tuloy lang na naglalakad. He was showing to every human being in his building that he is the king of this place. At ano siya? Reyna nito? Gusto niyang mapaungol sa kanyang naisip. There is no way that she can be his queen, for she was just a mere commoner. Ano ba yan? Ang drama-drama naman ng naiisip niya. Epekto na yata iyon ng lagnat niya dahil halos magdeliryo na siya sa sobrang nararamdaman. Franco placed himself at the backseat of his car. Aalis na sana siya sa pagkakahawak nito nang humigpit ang kapit nito sa kanyang bewang at ipinirmi siya sa pagkakaupo sa kandungan nito. "Sir, ito na po ang gamit ni Ate Trina." Magalang na wika ni Cheryl habang pasulyap-sulyap sa kanya. Bakas ang pagtatanong sa mukha nito. Dakilang tsismosa si Cheryl pero sa pagkakataong iyon ay alam niyang hindi lang tsismis ang habol nito. She was really curious. "Come with us," wika ni Franco. Nanlalaki ang mga matang itinuro ni Cheryl ang kanyang sarili. "Ako po." "You are the president of the class, right?" "Yes, sir." "Ako nga." Natataranta pang tumango si Cheryl at ibinigay sa driver ang daladala nitong maleta bago sumakay sa passenger seat. Ilang segundo lang ang hinintay nila bago sumakay ang driver ni Franco. "Hindi ka na sana pumasok kaninang umaga. You are not feeling well since morning, are you?" Mahina ngunit madiin ang boses nitong wika. Parang istriktong ama na pinapagalitan siya. "Uminom na ako ng gamot kanina." Still, hindi na siya sumagot at muling nagsumiksik sa katawan nito na manot ang lamig sa kanyang katawan. "Mang Ruben, off the aircon and drive faster to the hospital." Agad namang sumunod ang medyo may edad ng driver. "Not in the hospital," she murmured. Kinakaya niya lang ang anxiety niya nitong mga nakaraan dahil sa kanyang anak. Gabi lang siya naglalagi sa ospital dahil sa umaga ay may pasok siya. Hindi siya masyado nakakatulog at minsan ay kinakapos siya ng hininga. Mabuti na lang kung minsan ay sinasamahan pa rin siya ni Cassie sa gabi. "Mang Ruben, to the penthouse." Mabilis na iniliko ng driver ang kotse nito patungo sa ibang direksyon na tinatahak nila. Huminga siya ng malalim nang naramdaman niyang mas niyakap siya ni Franco. The heat was coming from him, gave her warmth. Hindi sapat para pawin ang lamig na nararamdaman niya. Subalit nakatulong iyon sa pakiramdam niya. She closed her eyes and smelled his manly scent that made her lose her consciousness. Napapiksi siya nang maramdaman niya ang hapdi ng dampen iyon ni Franco ng bulak na may alkohol. She was sitting above the bed, crossed her legs while facing Franco. Medyo maayos na ang pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Franco brought her in his penthouse. Tumawag ito ng doktor at tiningnan ang kalagayan niya. "Don't move." Mahina ang boses nito at gusto niyang pitikin ang sarili dahil narinig niya na may halong labing ang boses nito. Nag-halusinate na naman yata siya. "Thank you." Nagbaba siya ng tingin nang salubungin nito ang kanyang mga mata. "Sa pag-aalaga sa akin,
She trembled last night. Mas tumaas pa ang kanyang lagnat ng bandang alas 11 kagabi. Halos tumirik ang kanyang mga mata sa sobrang init. Mabuti na lang at naagapan ito. He really has a medical background at napatunayan niya lalo na nagdaang gabi kung gaano ito kakalmado, karesponsable at kung gaano kabait. Ito ang nag-aasikaso sa kanya. Pinunasan siya nito at pinagluto. Pinakain na rin at pinainom ng gamot. She wondered kung natulog man lang ba ito dahil sa tuwing magigising siya ay gising din ito. It's nothing. You're my wife. Hindi ko pa naman tinatanggap ang proposal mo. Kontra niya na ikinataas ng mga kapal na kilay ni Franco. Are you? Hamon nito. Umiling siya at muling napapiksi na muling dampian nito ng alkohol ang gilid ng kanyang labi. The cut that was made when Jessica slapped her really stings. Kung tatanggapin ko, ano ang magiging kondisyon mo? Nothing. Nothing, Trina. Kumubot ang mga labi niya at mas tumuon roon ang mata ni Franco. Hindi pwedeng wala. Hindi ka mag-o-offer ng ganun kung wala lang. Unless may hidden agenda ka. Muling tumaas ang tingin nito sa kanyang mga mata bago bumalik na naman sa kanyang mga labi. Nothing, Trina. I just want to be a father to our daughter and give her a complete family. But we don't love each other. Mahina ang boses niya na nanulas iyon sa kanyang bibig. Nakalapat ang bibig niya nang tinitigan siya nito ng ilang segundo na halos umabot ng 1 minuto. Is it necessary? Kumurap-kurap siya. Oo. Iyon naman ang alam niya, di ba? Nagpapakasal ang dalawang individual dahil mahal nila ang isa't isa. Love is the foundation of the marriage. Tumango si Franco bago nagpatuloy sa paggagamot ng kanyang mga sugat. This time is on her cheek. May kalmot siya roon na sigurado mag-iiwan ng marka sa kanyang pisngi. Pero hindi lang naman iyon ang bumubuo ng marriage. Kumunot ang noo niya na nagtatanong sa sinabi nito. Trust, faithfulness. Mariin ang boses nito nang banggitin ang salitang faithfulness. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba iyon, ngunit may bahid ng pait ang boses nito sa huling sinabi. Sa tingin mo, magwo-work ang marriage kapag walang love? Natiwala at pagiging tapat lang ang pundasyon? Hindi ito sumagot, bagkus ay nakatitig na naman sa kanya. Kapag ba nagpakasal ako sa'yo, hindi mo ilalayo sa akin si Kalia? I know how to keep my words. Paano ang arrangement natin? Just like any other normal couple. Mabilis siya nag-iwas ng tingin nang biglang sumagi sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila. 4 na taon na ang nakalilipas. Bastos na talaga ang utak niya. Kung ano-ano ang kanyang naiisip. Hindi pa pwedeng masayang pamilya muna ang kanyang unang maisip. Hinawakan niya ang palapulsuhan nito na malapit lang sa bibig niya. Let's get married, Franco. Pumapayag na ako. Tumaas ang sulok na labi nito para sa isang maliit na ngiti bago muling bumagsak ang tingin sa kanyang mga labi. At sa isang kisap mata, nakalapit na ang mukha nito sa mukha niya. At sabay nilang pinaglapat ang mga labi nila. Ito na ba ang magsisimula ng magandang samahan ni Trina at Franco upang mabuo ang totoong pagmamahalan nila? Ang kasunduang kasal na kaya ang babago sa takbo ng kanilang buhay? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!